Nandyan ka pala. Kamusta ka na nga ba, Rizal? Alam mo bang, ang dami ng pagbabago dito sa ating bayan? Naku, mukhang nahuli ka na sa balita sa ating bayan. Tara, halina't samahan mo muna ako magkape. Alam mo ba, Rizal, isa akong kabataan na lumaki sa mundong malayo sa panahon ninyo. Ang tawag na nga sa amin ngayon ay Gen Z. Alam mo bang hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa aking isip ang salitang, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit paano kung ang pag-asang ito'y unti-unting naglalaho? May tanong ako sa iyo. Masaya ka ba sa iyong nakikita dito sa bansang iyong dating ipinaglaban? Aha, mukhang sa reaksyon mo ay tila hindi ka masaya. Dahil ba ito sa mga nangyayaring hindi maganda sa ating bansa? Ngunit tila hindi ka nga talaga masaya. Dahil madami ang kinakaharap na problema ang mga kapwa mong Pilipino ngayon. Isa na nga rito ang pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa ating bansa. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang naliligawang landas. Ang maagang pagbubuntis ay nagiging karaniwang kwento sa ating mga kabataan. Mga dalagitang dapat sana'y nag-aaral. Ngayon ay may pasang bigat ng pagiging ina sa kanilang sinapupunan. Ang kanilang mga pangarap ay isinasantabi para sa maikling kaligayahan. Kung titignan, kahit nga ang kapitbahay namin ay may dinadala na sa kanyang sinapupunan sa murang edad pa lamang. Sabi po pa nga, di ba? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero, iba ang nangyayari. Tila ba'y hindi na nila napapangatawan ng kanilang gampanin bilang isang kabataan. Siguro, para sa kanila, wala lang ang iyong sinabit ginawa. Tignan mo, kahit ang kanilang magulang ay wala na ring magawa upang mapaayos ang kanilang mga anak. Kung titignan sa panahon namin ngayon, kami ay nasa modernong panahon na. Umuusbong na rin ang teknolohiya, kung kaya dahil na rin sa pagbabago ay nagre-resulta ito ng pagkawala ng maayos na landas ang ibang mga kabataan. Rizal, maraming tanong na gumugulo sa aking isipan. Ano ang iyong masasabi sa amin? Paano namin muling panghahawakan ang kinabukasang iyong ipinaglaban? Hindi ko po sinisisi ang sinuman, pero hindi ba't may pagkukulang ang ating lipunan? Sapat ba ang edukasyon na natatanggap namin? May gabay ba mula sa mga magulang? O masyado na kaming nalulong sa modernong mundo na hindi namin namamalayan? Nakakalungkot lang isipin na ang tinatawag mong pag-asa ng bayan ay tila iba na sa panahon ngayon. Hindi ba nila naisip na mas lalo lamang silang mahihirapan? Halos sila na rin ang nagiging dahilan kung bakit dumadami ang populasyon dito sa ating bayan. Populasyon ang nagiging dahilan kung bakit lalong humihirap ang mga tao dito sa pinakamamahal mong bayan. Nakakatakot lamang isipin na isang araw ang salitang pag-asa ay tuluyan ng mawala sa aming henerasyon. Pero gusto ko pong maniwala. Maniwala na may pag-asa pa na kaya pang magbago ang kinakaharap na problemang ito. Na sa kabila ng maagang hamon sa kanila ng buhay, may pagkakataon pa silang bumangon at mag-umpisa ng panibagong buhay at pag-aaral para sa ikakaayos ng kanilang kinabukasan. O Rizal, wait lang. Mukhang marami na tayong napag-uusapan. Maaari tayong magkwentuhan ulit sa susunod pang mga araw. Sa ngayon, may aayusin muna akong mga gawain dito sa bahay. Salamat at nakausap kita ngayon at tayo nakapagkwentuhan. Sa susunod muli, mag-iingat ka pa uwi. Paalam!